Hello guys! Last video ko po, in-explain ko po yung mga deduction, no, mandatory deduction sa payslip po natin, no. Ngayon, discuss po natin. Mayigi po yun, yung tax withheld or withholding tax deduction, SSS contribution, PhilHealth contribution, saka yung Pag-ibig or HMDF contribution po. HMDF po is short for Home Development Mutual Fund. Hindi nyo po yung Pag-ibig din po. Sige, isa-isahin po natin ngayon na Wow! withholding tax. Karapatan po ng gobyerno natin bilang tatrabaho tayo under po sa Pilipinas, na kumikita po tayo, nabawasan po tayo ng tax or withholding tax po bilang sa ating kinita para ho porsyento po sila para patakbuhin po yung gobyerno natin. Ito po yung doon napupunta yung mga tax natin. No po. Tapos 100% babayaran nyo kung magkano yung na-compute sa inyo. Kung magkano yung na-compute, yun naman po. No? Bahala na po yung opisina nyo po doon. Alam na po nila paano po. Next naman po ay yung SSS contribution. Diba, na-discuss po natin po nun sa last video na 70-60% bayad ng company. So, sila yung shoulder sa hulog nyo. Kung nadiditakan mo kayo ng 800, tapos biglang pag tinignan nyo po sa SSS, kung magkano hulog nyo, contribution 2,000, si company po ang nag-shoulder po nun. Yun po yung benefits po natin mga empleyado po. Sa gusto ni kumpanya, yung halos 60% or more ng contribution nyo sa SS. Pero sa inyo po lahat mapupunta yun. Huwag po kayo mag-alala. Ganun din po sa PhilHealth, diba po? PhilHealth 50-50. Yan. Again, no? Iyan po natin yung SSS. SSS is tinatawag nating life insurance. After nyo pong marating po yung age of 60, pwede na po yung ng pension apply. Pero take note po, kailangan nung naka 120 monthly contribution o 120 monthly contribution or katumbas po ng 10 taong hulog. Hindi naman nung sinabi itong na dire-diretso. Pwede kung pag tinotal po simula ng trabaho kayo hanggang sa mag-retire kayo ng 60, umabot po kayo dapat ng 120, at least 120 para makuha nyo po yung benefits nyo po na retirement, yung pension po, no? Depende po sa hulog nyo po nun, gaano mataas yung nahulog nyo, ganito sa sweldo nyo nun, kaya ganon. May computation po sa SSS. Inquire na lang po kayo doon para sigurado. Minsan na re-revise po kasi yun. No? So, yung pension po, iaalok po kayo niya ng lump sum. Yung lump sum po is, I think, 18 months or kamusta 1.5 years. Dito times po nila yung kung magkano yung monthly pension nyo. Doon sa 1.5 years or 18 months. Makukuha nyo po kagad yun. After nyo po mag-apply po. After nyo mag-60. 60 years, ano. So, again, SSS is a life insurance po. Pension nyo po yun. No. Minimum of 120, take note. Okay. Next, lipat na po tayo doon sa isa. PhilHealth. PhilHealth. Ito naman no ay tatawag natin health insurance naman ho natin. Na nung trabaho tayo, nahulugan ho natin. So, PhilHealth po, pag naka 120 contribution ho kayo, parang sa SSS, meron na ho kayong, pagdating nyo ng 60 po, yung after ng birthday nyo, i-apply nyo na po, meron na ho kayong matatawag na lifetime membership. Hindi na kailangan hulugan. Opo. Hindi nyo kailangan hulugan. Apply nyo po yung ID po nyo sa PhilHealth. Pwede na lang po kayo doon kasi minsan re-revise na naman po. Alam niyo naman po, revise po yung mga inquire po kayo doon, makakuha ko yun na lifetime membership na ID. Ibigyan mo kayo noon. At para pag hospital po tayo, siyempre after 60 years old, medyo matanda na, sakitin na. Yan po nangyayari sa atin. Yun, no? Apply nyo po yun. No. Next is Pag-ibig. Punta na tayo sa topic ng Pag-ibig po, yung Home Development Mutual Fund. Yung Pag-ibig. Yun. Ito po is, ano tawag natin, kooperatiba. Yan.
doon natin mahambingin, parang kooperatiba po. Parang nag-iipon na tayo. Parang bangko. Nag-iipon, pero medyo mataas po interest niya. So, naguhulog po kayo. Katulad ng sinabi ko doon sa previous video ko ng tungkol sa mga deduction sa payslip, di ba? 50-50. Hulog kayo ng ano ba, nakapagulog kayo ng isang taon ni 5,000. May dividendo kung tinatawag po sila doon. Parang sa Coco, di ba? Dividendo pag member kayo. Dividendo na ninyo annually po. Kukupitin po nila yung magkano hulog nyo ng taon na yun. At maganda po kasi no, nag-ano yun, nag-accumulate. Yung first year nyo po, ano ba, nakapagulog kayo ng 2.5. Tapos may dividendo kayong 300. So 2.8. Unang taon nyo, kumita na po kayo. Hindi naman yung eksaktong ano, tanong na lang po nyo sa Pag-ibig or check nyo po yung contribution sa Pag-ibig, pwede naman po yun. Valid. Tapos next year, maghulog ulit kayo, 2.5. Tataka kayo, yung dividendo nyo lumaki. Yung isa 300. Naging 2.5, di 2.8, no? Naghulog po kayo, 2.5 na naman, di expected nyo 5.6, hindi po magiging 5.8, tumaas. Kasi yung nag-accumulate po yung taon-taon. Yun po yung function mo. Kaya po ito po matagal na proseso. Pero sa Pag-ibig, PhilHealth po, ma-avail nyo po yun. Sa SSS pala, saka sa Pag-ibig, ma-avail nyo po yun pag reach nyo ng 60. Pag-ibig po, pwede nyo pong at least 10 years po nahulugan nyo. Pwede nyo na i-withdraw. Hanggang sa muli po. Ito po si Yanol. Sana natutunan nyo po ng konti lang po. Ito po si Yanol. Sabing ang natutulog na mahimbing. Masarap po gising. Again, ito po si Yanol. Signing out.